So, akong basahon din sa Quran nagsulti. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Sabi ng Allah sa Quran, O mankind, we created you from a single pair of a male and a female, and made you into nations and tribes that you may know each other. Verily, the most honored of you in the sight of God is he who is best in conduct, the most follower or fearing to God. Meaning, yung sumusunod sa Panginoon, yun po ang number one in the sight of God. Fearing God, obeying to God, He is the number one. The best among us, hindi po engineer. The best of us, hindi po mga doctors, kundi at the best of us, yung sumusunod po sa batas. And this moment, mga kapatid, babasahin ko naman kung ano ang katibayan na kami mga Muslim nagsasabi na ang Islam ang tunay na relihiyon. Dahil naniniwala po kami na ang lahat ng mga tao mula kay Adan, yung mga propitang nabanggit sa Quran, even in the Bible, mayroon silang relihiyon. When I was a Christian, a former evangelist, this is my time actually, I have to inform kasi naririnig ko nga marami daw magtatanong sa akin, may prove whether I am a Seventh-day Adventist or not. Noong mga tao na nagdududa nga hindi ako dating Sabadista, they must call my brother, he is a minister pastor ng Seventh-day Adventist sa Iligan City, sa Southern Mindanao Academy in Digos, sa Matutong View Academy sa Tupi, Forest Hills Academy ng Seventh-day Adventist. Dahil itong mga lugar na ito, doon po ako nag-aaral. Okay? Now, ang tanong ngayon, ano ba ang relihiyon? Ano ang relihiyon ni Abraham? Ano ang relihiyon ni Adan? Ano ang relihiyon ng lahat ng mga propeta? Tell me. Kami mga Muslim, mayroon kaming Quran dito. Where is the Quran? Quran. Kung sa magsabi kami mga kapatid, nandoon po nasulat dito sa Quran, ang relihiyon nila ni Abraham. Ang relihiyon po ng lahat ng mga propeta, nabanggit po doon. Sabi dito, sa Quran 3 verse 67, Ibrahim was neither a Jew, si Ibrahim dahil hindi siya Hudyo, nor a Christian. Si Abraham ay hindi siya Kristiyano. But he was a true Muslim, and he is not one of the musrikun. Hindi siya isa sa mga taong sumasamba ng ibang Diyos. Muslim po si Ibrahim. Naintindihan ko yung dati pa akong Sabadista, kinakanta-kanta namin. Father Abraham and 7 children as Father Abraham. Bakit tinatawag na Father Abraham? Dahil my former doctrine, my former religion said, Father Abraham because he was the father of faith. Pero katakataka, kung tatanungin natin kung ano ang relihiyon ni Abraham, wala sa Biblia. Ano mang revision sa Biblia, what was the religion of Abraham, wala kayo mabasa. Sa Quran, at least, alhamdulillah, ang problema sa Biblia, ay nasalba po sa Quran, mayroon po siyang relihiyon, Islam. Ano po ang Islam? Bago natin tatalakayan kung ano po ang Islam, ano po bang Islam? Ang ibig pong sabihin, mga kapatid, ang Islam meaning submission to the will of Allah. You, obedient, following, submission to the will of Allah. The name is Islam. Ito po ang nabanggit sa Quran. Kung babasahin natin dito, mga kapatid, sa Biblia, kung tungkol po sa relihiyon, wala kang mabasa kung ano po ang pangalan ng relihiyon. There is no single name in religion. Yet, if you type in the New Testament, in the Old Testament, you can find not less than 10 times repeated the word religion, religion, religion. Pero anong pangalan ng religion? Wala.
ang mga Roman Catholic, mayroon ding mga branches of Roman Catholic. Religion din sila. The Seventh-day Adventist, the Methodist, the Assembly of God Research, the Seventh-day Adventist Reform Movement, if I'm not mistaken, 540 denominations under Seventh-day Adventist or Sabbath keepers. Isa dito, I will quote few pages or few lines about Seventh-day Adventist. Seventh-day Baptist Church of God, Seventh-day Christian Assembly, Seventh-day Christian Church, Seventh-day Christian Conference, Seventh-day Church, Seventh-day Adventist Reform Movement, Seventh-day Adventist Church where I belong before. I make a research for Seventh-day Adventists or keeping the Sabbath. There are 540 denominations keeping the Sabbath only, claiming that this is the true religion. Plus, according to the Christian Dictionary Encyclopedia, Christian Encyclopedia, and according to the United Nations, concerning the religion, kung how many religion, in Christianity, according to the United Nations and the record, the Christian Encyclopedia, there are 22,000 religions under Christianity. And according to them in 1985 in the record, that each week, bawat linggo, ay may dalawang sumulpot na relihiyon sa Christianity. And they're claiming, each one of them claiming to be the true religion. Kung pupunta naman tayo sa Buddhist, tama din sa kanila. Kung pupunta naman na tayo sa mga Hinduism, religion also, the meaning of religion belong also ang mga Hinduism. The Hinduism, they got 330 million religions or denominations. 330 million. And gods also, idols. Each one of them claiming to be true. Pupunta naman tayo, mga kapatid, sa Shintoism. Ang dami. Judaism, including Islam. Each one of this denomination or religion, even Satanism, if you heard Satanism, if you have the research, Satanism even claiming to be the true religion. They are using also the Bible, and I make them. When I was in the Boulevard of Broken Dream, not Boulevard Broken Dream, but Boulevard of Dumaguete City, may mga akasya, I met Satanism. And they are using the Bible. Sabi nila, tingnan nyo sa Biblia, maraming pinatay ang Diyos. Sino ang nagpatay sa mga katauhan ni Noah? Sa kay Moses, yung mga tao, yung sila ni Faraon. Sa Sodom of Gomorrah, sinong pumatay? Diyos. Sabi pa ng Satanism, show me in the Bible, Satan kill one person. Show me. Oh, magaling. Magaling ang Satanism. Huh? They claim also to be the true religion. How many thousands and thousands of branches, or even including millions of religion on earth today, claiming to be the true religion? How? How to prove? So napilitan ako, mga kapatid, to lay down criteria, how to identify the true religion. I lay down, and I hope my katunggali estudyasa approve this kind of criteria. Papatunayan na this criteria is mali. Wrong, this criteria. This is my first criteria. Ang tunay na totoo na relihiyon, unang criterion that ang Diyos mismo nagsasabi. God should say that this is my religion. Why? Kasi kung sabihin ng Diyos, akong lumikha sa sanlibutan, akong lumikha sa bundok, sa mga kabundukan, sa dagat, sa isda, sa mga bituin, akong lumikha, ay wala ng taong sa salungat. Dahil Diyos mismo ang nagsabi. So, unang criterion of these three criteria, God Himself should declare to it, prove to it, that this kind of religion belongs to Him. Second, this kind of religion must be the same with all the prophets of God.
Dahil in Islam, we have 124,000 prophets and we have 25 major prophets by name mentioned in the Quran. If each prophet got different religion, granting, si Adan, ibang relihiyon, si Abraham, ibang relihiyon, si Moses, ibang relihiyon, si Jesus, sila ni Jacob, sila ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and all the prophets, they have the same religion, granting. And of course, they were prophets. God will not throw them to hellfire because they were prophets. What's the purpose of prophets? Sila po ang mga ideal, silang dapat susundin, pinadalhan sila ng mga aklat, ang mga propeta, para sundin sa tao. So kung sila po ay mayroong ibang-ibang relihiyon, pagdating sa langit, ay magulo. Magulo. Dahil prueba, dito nga sa mundo, punta kayo sa Lunita, wherever plaza or public park, especially Sunday afternoon, makakita kayo different religion having debate. Especially some Christian also, Christian, fellow Christian, bringing their own Bible and this is our religion, tama. But alhamdulillah, we the Muslim, numbering 1.8 billion Muslim on earth, you cannot find a single Muslim bringing the Quran, debating each other. Wala. Because we believe the Quran is the only book of God, guidance to mankind, never been corrupted, never been tampered. And it is the only book on earth today. It is memorized by thousands and thousands of people who memorize the Quran literally. Memorize the Quran. Ay, itong Quran niya ito, nandoon ang sulat ang relihiyon. Sad to say, there is no single Christian on earth who memorized the Bible itself. Who memorized the Bible? I guarantee you, if there is a Christian who can memorize the whole entire Bible, I will leave Islam, my religion, and I will embrace his religion. If there is one Christian who can memorize the Bible from cover to cover, literally, nothing at all. And this is one of the miracle of the Quran. At ang pangatlo na batayan, tatlo lang batayan, I lay down. Ang pangatlong batayan, na itong relihiyon, dapat tunay at totoong relihiyon. Dapat itong relihiyon na ito ay walang pera. Bakit? Sila ni Abraham, sa kapanahunan ni Abraham, hindi sila humihingi ng pera para mabubuhay. Or ginagamit nila. Si Moses, sa kapanahonan ni Moses alayhi salam, they across the Red Sea by the power of God, yung dinala ni Moses by the power of God, yung mga tauhan ni Moses dinala across the Red Sea. Pagkatapos ay hindi humihingi ng barya si Moses. Wala silang pagkain doon sa wilderness. Humingi si Moses, nagugutom sila. Mamatay sila sa gutom. Humingi si Moses sa Panginoon pagkain, binigyan sila ng pagkain. Si Moses, hindi niya bininta. Libre. Si Moses. Sabi nila, Moses, gusto namin karne. Nagpalabas naman. Ayon sa Islam at in Christian also, nagpalabas na sa Bisaya pa, mga buntog. Sa Tagalog, mga pugo. Pinalabas naman ng Panginoon. Hindi rin siya ito. Hindi rin humihingi ng pera si Moses. Libre din. Si Jesucristo, ang kinikilalang Diyos sa ating katunggali. If not mistaken, the religion teaches about religion. Si Jesucristo ay Diyos, although this is not a topic. Si Jesucristo, ginamot niya mga taong may kitong. Libre. Binuhay ang patay sa kapangyarihan ng Diyos na bigay kay Jesucristo galing sa itaas. Sabi ni Jesucristo, all power is given to me. It's not mine. Nagbuhay ng patay si Jesucristo. Libre. Nagpakain si Jesucristo from kunting pagkain. Yung loaf bread o ano pang pinakain ni Jesucristo, thousands of them, libre. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kapanahunan niya, si Prophet Muhammad, sa diserto mga kapatid, ang diserto, pag walang tubig, ay parang impyerno. Kung mayroon kang isang tulinadang ginto, mamatay ka sa uhaw sa isang tulinadang ginto, asaan ang piliin mong ginto? Isang tulinada o isang butilyang tubig? Kung mamatay ka na, talaga hindi mo ito bibilhin sa akin yung
isang botelyang tubig, mamatay ka naman sa uhaw, di akin din ang ginto mo. Di ba? So kung ikaw ay nauuhaw sa disyerto, mamatay ka sa uhaw, you will buy this 1 glass of water, even isang tulinadang ginto. In short, sa disyerto, pinakamahal po ang tubig. Yung mamatay na sila sa uhaw, natatakot na sila dahil sa uhaw. Wala silang kapuntahan, kundi ang mahal namang na propeta si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikaw po ang sugod ng Diyos. Mamatay po tayo sa uhaw. Ano pong gagawin natin? Ang mga hayupan natin, tayo mamatay sa uhaw. Anong gagawin natin? Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa awa ng Allah, siya ay nagdasal at binigyan po siya ng guidance. Inutusan po niyang mga tauhan, mga dadalhin ang lahat ng mga nilalagyan na mayroon pang natitilang na masisimot na tubig. At ilalagay sa pinakamalaking basin. At doon, ang ginawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang mga kamay ay nilapat niya doon sa lalagyan ng yung basin at umagos po ang tubig. Silang lahat nakaigib, silang lahat nakainom, pati pa ang kabayo, mga kamilyo nakainom, libre. Libre, walang bayad. Sa kapanahonan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa panahon ng Friday, mga kapatid, walang pinaikot-ikot para humihingi ang mga propeta. Si Moses hindi nagpaikot-ikot at kasama ang kanta para magbigay kayo ng abuloy. Si Moses, si Kristo, si Abraham, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, hindi sila sa araw man na Biyernes o sa araw na Sabado, ay wala po silang pinaikot-ikot para magkakaroon po ng pera. Hindi ko lang sabihin kung sino po yun. Kayo na lang makakaintindi. So ang tanong dito, yung criteria kong mabasa, yung sinabi kong criteria, saan mabasa? Yun po ang 3 kong criteria, wag pong kalibutan at papapatunayan po sana sa aking katunggali. Ng aking criteria, mali. Dahil ang una kong criteria, Diyos mismo ang nagsasabi na itong relihiyon akin. Ang pangalawang criterion na itong relihiyon na ito ang relihiyon ng lahat ng mga sugo at propeta. Sana sabihin niya mali. At ang pangatlo, na itong tunay na relihiyon, walang involved na pera. Hindi tayo mabubuhay o sana hindi tayo hihingi para lalaki yung ano natin, yung bituka or magkaroon tayong air condition na sasakyan or air condition na bahay. Galing sa membro ang pera. Hindi ganyan ang mga propeta ng Diyos. Ang unang tanong, isasalang natin ng Islam. Saan mabasa na ang Diyos nagsasabi? Sa Quran ninyo, saan mabasa na ang Diyos mismo nagsasabi na iyan ang Islam ay kanyang relihiyon? Saan po mabasa? Mabasa po sa Quran. Quran chapter 3 verse 19. Ulitin ko. Quran chapter 3 verse 19. Inna dina indallahil Islam. The religion in the sight of Allah or my religion in the other meaning is Islam. The religion in the sight of Allah is Islam. Inna dina indallahil Islam. Saan pa? Mayroon pa bang prueba? Saan pa? Na ang Diyos mismo nagsasabi. Quran chapter 3 verse 85. Quran chapter 3 verse 85. Sabi ng Allah, وَمَا يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ مَدِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sino mang magnanais na relihiyon na hindi Islam, sa kabilang buhay, isa sila sa mga talunan. Nga ibig sabihin, itatapon sa impyerno. Pag ang mga tao, ang relihiyon niya ay hindi Islam, kasama sila sa itatapon sa impyernong apoy. Sinong nagsabi? Ako? Si Prophet Muhammad? Sinong nagsabi? Siya lang nagsasabi. Siya lang nagsasabi. Nga ang relihiyon pala ay sa kanya dito po mabasa sa Quran. At ang pangalawa naman, saan po mabasa na ang relihiyon po ng mga propeta ay Islam? Dahil yan po ang pangalawang batayan. Saan po mabasa na ang relihiyon po ng mga propeta ay Islam? Dito mga kapatid. Quran chapter 3 verse 84. Nagsabi po dito ang Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul amanna billahi wa ma unzila alayna
وَمَا أُنْجِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَنَبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. In English. So we have believed in Allah and in what was revealed to us. What was revealed to Abraham. Revealed to Abraham. To Ismail. To Isaac. Jacob. To Jacob. And to his descendant, to Asbat. To his, yung mga angkan, yung descendants. And in what was given to Moses. Moses. To Isa. To Jesus. They Americanized it. To Musa, they Americanized to Moses. To Isa, they Americanized as Jesus. Ang ginawa rin Jesu Cristo, ginawang Espanyol. Aywan ko kung Espanyol si Jesus. And to the prophets, from the Lord, we make no distinction between of them, and we are Muslim. And we are Muslim. Including the disciples of Jesus Christ mentioned. Including the disciples of Jesus Christ said, we are Muslim. Quran chapter 5 verse 111. Yun po ang katibayan ng lahat ng mga propita. Wa nahnu lahu muslimun. 5 minutes. Ang silang lahat ay mga propita, ay mga Muslim. Yun po ang pangalawa kong batayan. Ang pangatlo kong batayan, mga kapatid, ay walang pera. Sa Islam, walang pera. Sa Saudi Arabia or Qatar, today, nakikita niyo siguro mayaman. Pero on earth, before, 50 years back or 100 years back, the most poorest country on earth, walang iba kundi ang Arab country. That's why the Americans and the British power, hindi nila inoccupy ang Arab dahil disyerto po. Walang makakain. So mahirap po. Kahit mahirap ang Saudi Arabia, the center of Muslim on earth, never collected money to be sent to Saudi Arabia. Wala. Mas mayaman noon, 100 years back, mas mayaman tayo, may tubig tayo, sila. Wala. Sa Muslim, pag mag-Muslim ka, libre. Okay? Sa Muslim, pag magpakasal ka sa imam, libre. Sa Islam, mga kapatid, kung ikaw po'y mamatay, libre. Sabi nga sa aking joke noon, sabi ko kung hindi kayo maniwala sa Muslim, sige, testingan nyo mag-Muslim at testingan nyo mamatay, di ba? Joke lang yun. At hugasan kayo namin libre. Sa araw ng Biyernes, walang pinaikot-ikot para mangulikta at magkakaroon po ng pera at ilang milyon na dyan, wala po. Dahil ang relihiyon ng Diyos ay hindi po binibinta. At ang tunay na relihiyon, hindi gawa ng tao, kundi gawa ng Diyos. Ang Diyos mismo. Yun po ang aking mga kriteria nga nasabi, tatlo, una ang Diyos mismo. Ang pangalawa, ang relihiyon na ito, yun din ang relihiyon ng mga sugat propita, walang pera, doon po, sana sasalungatin ni brother na mali ang aking kriteria at ang aking sinasabi hindi totoo. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.